Ipapakilala ko sa inyo ang ating speaker ngayon gabi ay si Brother Emmanuel Chica Lumibaw, a CFD Vice President sa Our Lady of Fatima Antipolo. Please welcome Bro Emmanuel Chica Lumibaw. The floor is yours. Good evening, kapatid. Okay, mapagpalang gabi sa ating lahat. Rinig po ba? Kumusta ang audio ko? Yes po, loud and clear. Salamat po. Yan. Tamang-tama mga kapatid. Ngayon ay buwan ng August. Tama, August na ba? Kasi dedicated to. Dedicated to sa Immaculate Heart of Mary. At napakaganda na isa sa mabibigyan natin ng tuon bilang ating handog sa ating mahalin ng Maria, yung pag-usapan, yung bagay na ibinigay niya sa ating lahat. Ano yun? May idea tayo? Isang weapon, no? At ito po yung paksa na ibinigay po sa akin ng ating coordinator ba tawag dito? Sister Lisel. Yan. So, isang ate lang, isang ate. Yan. So, isang Salamat. biyaya mga kapatid, no? At nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat meron tayong pagkakataon na kayo po ay kahit papaano ay makadaupang palad po natin, no? At natutuwa naman ako sa napakagandang paksa na ito na ibinigay sa akin kasi mula nung natutunan ko po at nalaman yung kahalagahan nitong rosaryo ay nagsimula na po tayong mag-propagate. Hindi po sumagi sa isipan ko way back siguro mga ilang taon bago ako ay na sabihin na natin na silo ng ating mahalinang Maria sa pamagitan ng programang ito ng punto por punto. Hindi sumagi sa isipan ko na makapagdadasal tayo ng rosary, no? Dahil para sa akin kahit tayo'y Katoliko ay ito yung bagay na wala talaga sa loob ko Parang walang kadating-dating. Sa totoo lang, no, maging tapat po tayo kung titingnan po natin kung atin pong kakapain ang rosary, no. Ito yung bigay sa atin ni Mama Mary. Kung ating sasalatin ito mga kapatid, parang hindi naman siya intimidating, di ba? Ano ba makakapanyo dito? Bilog-bilog. Tapos may tali. Oh? Pero alam po ninyo, kahit na ganito yan, ang mahalaga ay kung ano yung nakikita ni Mama Mary dito. On how our Mother Mary sees it. At ito ay para sa kanya, ibinigay nito sa atin as spiritual weapon, no? Good thing 'yon. Pero ang nakatutuwa nito, kung ano yung nakikita ni Mama Mary na ito ay spiritual weapon, ganun din naman ang pagkakakita ng kalaban natin. So weapon. Kaya don't underestimate dito sa weapon na tanging tayo lang mga Katoliko ang mayroon. Lahat po sana tayo ay meron nito, no? Yun ang inaasahan natin.
So mga kapatid, ngayon ay ating papasadahan ang lahat ng maiisip natin siguro patungkol sa rosaryo. Sinama-sama ko na dito dahil meron naman tayong medyo maganda-gandang oras. Kaya inaasahan ko po mga kapatid na sa ating panayam na ito ay pagkatapos ng ating paglalahad ay ma-reach natin yung aking objective. Una-una ay ma-define ng bawat isa sa atin kung ano ba yung rosary. Ikalawa, magawa natin kahit papano ay mapasadahan ang buod na kasaysayan patungkol sa banal na rosaryo. Ikatlo, importante siyempre, malaman natin yung kautusan o yung turo mismo ng simbahan at yung pananaw ng ating mga pope patungkol dito sa rosary. Ano pa ang pwede natin i-include dito? Manalangin ng rosaryo sa wastong pamamaraan. Oo, kasi tanggapin naman natin, no? May mga napapansin tayo na bagamat nagro-rosaryo, meron po talagang masasabi nating it's not that proper way. It's not that right way. Again, isa pa, para ma-explain natin yung pinaka-contents ng Holy Rosary and its biblical basis. Binigyan din sa akin yan ni Sister Lizal kanina nung ino-orient niya ako dito. Dahil balita ko at kinatutuwa ko naman na marami sa atin dito na gustong matuto ng pag-aaral ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng apologetic, no? Kaya i-include natin ito. Kung maliitin to ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, alam natin kung paano natin ipagtatanggol itong napakahalagang regalo ni Mama Mary sa atin na hindi dapat nila minamaliit. Ang pinakahuli ay makita natin syempre yung mga reference ito. Bible verses in defending the Holy Rosary. Siguro doon lang, no, palagay ko kung meron man kayong gusto pang idagdag, isama nyo na lang sa question and answer. Pero para sa akin, itong package na to ay sapat na. Ano? At ready na po ba tayo mga kapatid? Ayan, simulan na natin ha. Ngayon, introduction tayo. Sa lahat po ng napakaraming mga Marian devotion, tulad ng mga walang humpay na panalangin, no? Endless Catholic Church prayers, litanies, novenas, yung banal na rosaryo, ang isa sa pinaka-popular sa lahat. Hindi natin maitatanggi yan kasi meron namang mga sacramental na alam tayo patungkol kay Mama Mary, bigay mismo ni Mama Mary, no? Ng ating nanay talaga, napakasagana kong magbigay para lang maipadama sa atin kung papaano po tayo talaga niya labis na iniingatan at huwag mapalayo sa kanya. Mayroong 3 Marian sacramentals. May naiisip po kayo kung ano-ano yun? Ha? Ito, unang-una, yung Immaculate Medal na tinatawag na Miraculous Medal. Lately, tawag na lang yon, Miraculous Medal. But originally, ang tawag po dyan ay Immaculate Conception Medal. No? Ngayon, meron pang isa. At ito ay laging magkasama sa rosary. Laging magkatandem ito. Ang brown scapular. At yung pinaka-pangatlo ay rosary. Yan o. Yung titulo po na Our Lady of the Most Holy Rosary, it is one of the most popular Marian titles, especially dito sa ating bansa. Yan, yung Our Lady of Most Holy Rosary. At kung ating titingnan kung ano sinasabi ng ating simbahan patungkol dito sa mga binanggit ko, yan po ay mga agimat. Tama ba? Talisman ba yan? No.
It is church sacramental. Rosary specifically ang sinasabi ng CCC sa paragraph 1674, recited daily throughout the world brings back to memory thousands and thousands of times the words of the angel of God. Ano yung salita na ito ng anghel na inuulit-ulit natin? Yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Which is, matutunghayan po natin sa aklat ni Lucas 1:28. No? Ngayon, puntahan agad natin ano yung mga iba't ibang mga atake ba ng mga ibang sekta patungkol dito sa Santo Rosario. Unang-una, atin daw po itong ginaya lang sa mga pagano. Doon daw nag-original yun. Kasi alam po ninyo mga kapatid, even yung mga pagans, meron din silang katulad ng itsura ng rosary. Saan magkakatulad? Meron din silang beads. Meron silang tali. Kaya sabi nila, sa pagano naman nagmula yan eh. Sa Jews, mga Hudyo, ang tawag doon, meron tinatawag na tzitzit. I don't know how to pronounce this eh. Doon naman sa mga Hindus at mga Buddhist, meron tinatawag na Japamala. At doon sa Muslim, meron din, para nakakita na ako nito eh, yung Tashbih. Yan. Kaya sabi na sa pagano daw yan. Bakit kayo nagdarasal kay Mama Mary? Isa pa yan na mga atake sa atin, di ba? Na-encounter na rin siguro natin yung mga ganitong katanungan. May mababasa ba sa Bible ng ganitong salitang rosaryo? Mga imbento lang yan, no? Bawal ang mahaba at paulit-ulit na pagdarasal gaya ng pagrorosaryo. Ginawa nila ng absolutong batas. Yung pananampalataya pinagbawal daw alamin nga natin mamaya, no? So unang-una, alamin muna natin ano ba yung rosary. Ang rosary po ay kung atin pong uugatin yung salitang yan, it is taken from the Latin word rosarum. Ano ibig sabihin po? It means crown of roses or garland of roses. I wanna lay, iba pala yung bed of roses, yun din, hindi kasama yun. Crown of roses, garland of roses. At ito ay makikita po natin biblically. Kung kumpleto ang Bible mo, meron yan dapat na sirak. Pag walang sirak yan, yung Bible na yan, sinirak-sirak lang nila. Binaklasan na sirak 58 sa Latin Vulgate. Ang nakalagay dito, quasi arcus effulgens in nebulam gloriae et quasi flus rosarum. In diebus veris quasi lilia quae sunt in transtuc aquae et quasitus rednolems. Hindi ko na mabasa. Ayan, ibig sabihin yan, yan po ay Latin, no? Pero makikita, no? Sapagkat yan ay lingwaheng Latin, may makikita tayong rosarum. Ano po ba yung translation yan sa English para naman magkaintindihan tayo? Ang translation po yan ay ito. And like a rainbow shining amid clouds of glory, and like flowering roses. That's it. Rosario means roses. And like flowering roses in the days of spring, and like a lilies along the water's edge, and like sweet smelling frankincense in the days of summer. So meron tayong mababasa. Remember, Sirach 58. So, ang rosary ay it is a form of prayers that we use along with us. Its namesake prayer beads. May tanong dyan may nagtanong minsan sa amin dyan. May capital R na rosary. Ano ba tama? O small r
na rosary. Yan. When referring to the prayer, yung initial letter po na R doon sa word na rosary is usually capitalized. Kapag ito ay ating tinutukoy ang rosary bilang panalangin. Subalit kapag atin naman pong pinag-uusapan ito doon sa beads niya, yung physical na ano lang niya, ito ay small letter, lowercase form is used. At yung unang recorded use the term rosary referred to prayer beads ay nagsimula po yan noong 1597. Rosary beads. Ano ibig sabihin? Accounting mechanism? Yes, but deeper meaning. Beads converge upon crucifix, upon Christ. Yung beads na to, it symbolize an ending path of contemplation and of Christian perfection. Habang tayo ay nagdadasal ng rosaryo, kaakibat talaga nito, yung syempre, nagko-contemplate tayo, nagme-meditate tayo. At ano yung meditate natin? Rosary is Christocentric o Christ-centered, kundi yung ating Panginoon. Sabi po ni Blessed Bartolo Longo, gusto ko lang isingit po ito, sabi niya, "So beads as chain which links us to God." Yan ang pagkakabanggit na. A chain which puts us in tune with Mary, our mother, and most of all, with Christ Himself. Symbolism of the beads can be expanded to include our link to others in our many relationship. So ang rosary, ang isa sa layunin natin yan, a prayer in honor. Tandaan po natin binibigyan natin ng parangal ang ating mahal na Inang Maria. Pinagpalang Birheng Maria, Blessed Virgin Mary, which repeats the privileged Marian prayer Ave Maria or Hail Mary. Tandaan po ninyo mga kapatid, it is a privilege. Anong pagkakaintindi natin sa pribilehiyo? Yung bagay na hindi naman tayo karapat-dapat pero binigyan tayo nun, no? Na pwede namang hindi. Isang pribilehiyo, mga kapatid, na ating sambitin ang natatanging salita na sinambit ng isang anghel upang ang matamis na oo ni Mama Mary ay matanggap ng Diyos na kataas-taasan. Kung kaya't, kung ating iisipin para sa isang mangingibig, ito ay magmimisto lang parang, let me use by this time yung salitang magic word, no? Na kapag nasambit ito, siguro sabi ni God Almighty ay hindi ito mapapahindian ni Maria. At yun nga, yung Hail Mary, full of grace. Ngayon, tayo, binigyan tayo ng pribileyo na that same exact word ay sasambitin po natin. Di ba? What a privilege. Kaya kapag tayo nananalangin ng Hail Mary, full of grace, ay hinaharana talaga natin si Mama Mary. Di ba? In decades of 10 prayers, each preceded by the Pater Noster. Ibig sabihin yung Our Father, Pater Noster, and concluded by the Gloria Patri. Now, glory be to the Father, accompanied by meditation na naman. Napaka-importante po niyan sa bawat mystery ng buhay ng ating Panginoon. Pag-usapan natin about meditation. Ano ba yung mini-meditate natin dyan? Ang salitang meditation, ini-engage natin yung ating thought, isipan natin, yung ating imagination. And I believe, tayong naririto, no? Mas malakas ang imagination po natin. Yan yung binigay sa atin ng ating Panginoon para higit nating maramdaman yung presence ni God.
yung emotion natin and desire. Kami, maraming gumugulo sa amin. No? Hirap kami, struggle kami mga kapatid. Kasi the more na may rami tayong nakikita sa sanlibutan, may mga bagay na naiistorto doon sa isipan natin eh. At minsan ito nagiging open na na pagkakataon sa kalaban na out of nowhere habang nagro-rosary ka, biglang papasok yung bagay na nakita mo na magdadala sa iyo sa isipan upang hindi ka makafocus sa pagro-rosary. Nakita mo ang sarap-sarap ng Jollibee. Ginugutom ka tuloy. O kaya naman, no, nakapagbukas ka ng something na very lustful. So, at least, no, ito yung isa sa makikita naman natin na yung biyaya sa inyong kalagayan na talagang mas higit kayo nakaka-focus. Kumbaga, ano ba sabi ng awit ni Freddy Aguilar, no? Mapalad ka, kaibigan, napakaingay ng mundo, di ba? Kami, daming distraction. So, yung meditation, mas nagagawa nyo. Kaya, please pray for us din, no? This mobilization of faculties is necessary in order to deepen our conviction of faith, prompt the conversion of our heart, and strengthen our will to follow Christ. Yun importante. To strengthen our will. Dapat nandudun laging willingness na tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Christian prayers tries above all to meditate on the mysteries of Christ. Katulad po ng sa Lectio Divina kung familiar tayo, or the Rosary. This form of prayer for reflection is of great value. But Christian prayers should go farther to the knowledge of the love of the Lord Jesus, to union with Him. Now, tuloy po tayo. Puntahan naman natin, katulad ng binanggit ko kanina, munting background. No? Kung alam nyo na ito, review. According to one tradition, no? Isipin kasi natin, no? Baka pumasok din minsan sa isipan natin kung hindi pa tayo nakakapakinig ng mga aral na ating napapakinggan sa kabababad natin sa punto por punto at sa kapakikinig natin ng mga Catholic site. Siguro inisip na paano ba kaya nagmula tong rosary ito? Sino kaya nag-imbentong ito at napagtripan lang pagtali-taliin tong mga mga beads na to at ginawa ng imbento ng simbahan para kumita. Baka sumagi minsan sa isipan natin yan. Pero sa katotohanan, ayon sa tradition, the rosary was given to Saint Dominic de Guzman. Saan? Paano binigay? Sa isang apparition. No? Meron talagang nangyaring apparition of Blessed Virgin in 1214. The rosary was developed by medieval piety in the Latin Church as popular substitute for the liturgical prayer of the hours. So na-develop itong rosaring ito na ating hawak-hawak ay hindi pa ganun yung pinaka-form ng panahon nung ito ay ibinigay kay Saint Dominic. Na-develop po ito. At ito ay mula sa medieval piety in the Latin Church, sinasubstitute nyo to yung may tinatawag na prayer of the church, no? Itong si Saint Dominic, binigay naman ni Mama Mary ito kasi masyado na siyang nawawalan, nasisiraan ng kalooban. Napakagaling na preacher kasi ito, na pare. Kaya lang talagang talamak din at kasagsagan noon yung mga heresy. Kaya kahit na magaling siya pero malakas ang hatak ng heresiya, ay unti-unti talaga na nahihila palabas ng simbahan yung mga tao. Kaya siya ay nag-prayer, nag-fasting, hanggang siya mawalan siya ng ulirat. No? At doon siya pinagpakitaan ni Mama Mary. At sabi ng ating mahalinang Maria, in this kind of battle, kinakailangan natin ng weapon. Kaya niya doon sinabi na ito ay spiritual weapon. No? Theologians
had traced the origin of the rosary noong 19th century. Noong panahon na yung mga monks, yung mga ibang miyembro ng mga religious orders, nire-recite po yung tinatawag na 150 Psalms. Yung salmo, yung awit, no? Napaka ganun sila katindi ng kanilang pagninilay, no? Nire-recite nila yan araw-araw as a way to mark the hours of the day and the days of the week, and use a string of 150 beads of nuts to count. So 150 po yan, mga psalms. Kaya nga sabi ni Mama Mary, sa pamamagitan ng angelic psalter, yung mga psalms din. Gradually, however, since many of the people could not read, hindi naman lahat ay may mga liter nandiyan, hindi kayang magbasa, sinasubstitute nila yung 150 repetitions na ito ng Our Father for the reading of the Psalms. Sasabayan nila kasi ang hirap wala din naman silang sapat na kakayahan na maka-afford ng kopyang ito. So nandun naman yung kanilang eagerness na alam nila ito ay gawain talaga na napakahalaga, ni-replace nila ng Our Father sa bawat psalm, no? At during the 13th century, the recitation of the rosary evolved into yet another form. Theologians began to interpret the 150 psalms as prophecies about the life of Jesus, and they compose a series of phrases based on each interpretation. Soon, yung 150 phrases in honor of Mary were also composed. Later, the psalter were divided into 3 bouquets of 50 each. Alam na natin yan, no? This was the form that Saint Dominic knew and promoted. So yun nag-flashback lang tayo bago na nabuo ito sa inabutan na ni Saint Dominic. Yun ang pagkakaalam niya, no? Kaya nung ika-15th century, yung tinatawag na Carthusian monk, Dominic of Prussia, divided the rosary into 15 decades. And eto na, a Dominican priest, dapat kilala natin to, si Alanus de Rupe, assign mysteries to each of the decades based on the life of Jesus. So in 1470, si De Rupe founded the first Rosary Confraternity. Yan, nagkaroon na ng Confraternity of Rosary, thus establishing the Dominican Order. Doon siya, Dominican Order, as the foremost missionaries of the Rosary. Pagpatuloy natin sa part pa rin ng historical background. In 1569, Pope Pius V issued a papal bull officially establishing the devotion to the Rosary with 15 mysteries grouped into 3 sets muna. Alam naman natin na dagdagan yan lately na naman, no? Yung 3 sets, yung joyful, sorrowful, at yung glorious. 4 years later, Pope Pius V established the Feast of the Rosary in thanksgiving to Our Lady to commemorate the naval victory of Lepanto on October 7, 1571. Ano ba itong kanilang sineselebrate? Ano ba yung itong kanilang inaalala? Nagkaroon po ng katagumpayan ang isang digmaan sa karagatan dahil sa rosary. Doon nila nililing dahil nagdasal po sila nito. It was happened noong October 7, 1571, ang isa sa recorded na masasabi natin talagang grasya o miracles ng rosary. Following the request of the Dominican Order in 1573, si Pope Gregory XIII allowed this feast to be observed in all churches that possess an altar dedicated
to the Holy Rosary. Matindi, ano, meron talagang altar sila na nakatalaga para sa Holy Rosary. Kaya nga po mga kapatid, minsan katulad nung ating binabanggit, hindi natin basta sinasabing ito'y rosary lang. Dapat na lagi nakakabiton yung banal, yung kanyang katangian. It is the Holy Rosary. So dapat hindi po basta-basta natin to na inilalagay kung saan-saan, naiiwan o nauupuan ng ano lang. Kung yuwat-awat nga ng bansang Pilipinas, gano'n na lamang tayo sa paggalang at hindi po yan dapat na maisayad sa lupa. Isa pong yung kumbaga kawalan ng dignidad sa ating bansa. Paano pa kaya itong Holy Rosary? Kaya minsan hindi maiwasan na mag-sermon yung si lolo nyo sa mga sa mga anak niya kapag nakikita na gano'n na lang yung kanilang pagtrato, no? Simulan natin sa ating mga ginagawa. Lagi nating bigyan ng special na pagtrato dahil ang pagtuturing na ito'y mahalaga ay pagpapakita natin kay Mama Mary kung gaano tayo ka-thankful dito sa ibinigay niyang rosary. So in 1671, si Pope Clement X extended the observance of this feast to the whole of Spain. Doon talaga nagsimula siya. Afterwards, in recognition of the victory over the Turks by Prince Eugene on August 6, 1716 at the Peterwarden in Hungary, Pope Clement XI na commanded that the Feast of the Rosary be celebrated throughout the world. So nakita natin yung gradual, no? Mula dun sa isang bansa, lumaganap at ayun na, sa buong mundo na. In 1883, sa panahon na ni Pope Leo XIII, issued an encyclical in which he commended to the faithful the devotion to Our Lady of the Rosary. Siya na yung nagsabi na talaga magkaroon tayo ng pagkakaroon ng devotion dito, attributing its origin to Saint Dominic na pinagbigyan ni Mama Mary ng rosary. It was not until Our Lady of Fatima, appeared to the shepherd children, three children on May 13. Biro mo sa mga iba, yung ultimo, yung numero 13, sa demonyo daw, malas daw, pero sa ating mahal na ina, napaka-special niya, no? Talagang binabaliktad ng ng kalaban kung ano man yung bagay na banal, gagawa rin sila ng kanilang interpretasyon kung ano yon para masiraan tayo sa bagay na mahalaga sa ating mahal na ina, no? Ganon sila kaapektado na kaya nung May 13, 1917 that she revealed herself to be Our Lady of Rosary. Yan yung Our Lady of Fatima, pinakilala niya ang kanyang sarili, yung kanyang title, yung kanyang identity dun sa tatlong mga batang ito bilang siya ang Lady of the Rosary. Recognizing the apparition of Fatima as being worthy of belief, which means dumaan po yan sa pagsusuri, dumaan po yan sa matinding pagsisiyasat ng simbahan. Ganon po kasi minamarapat ng simbahan ang bawat apparition ay hindi basta-basta natin tinatangkilik. Meron mga basihan na tanging ang dapat ay ang magsuri niyan ay ang simbahan. Kung yan ba ay legit, yan ba ay totoo, o yan ba ay pakana lang ng kalaban. Ganon talaga. Kahit ang ating Panginoon, nung siya ay nasa kasagsagan ng kanyang pagmi-ministry, kapag siya ay gumagawa ng himala, partikular na siya ay nagpapagaling halimbawa ng ketong, ano sinasabi niya? Huwag kang lumapit sa akin, pasuri muna kayo sa mga saserdote, sa mga kaparian, upang kapag na-declare na ikaw ay magaling na, nangangahulugan na pwede ka nang makasalamuha sa mga tao, ikaw ay pinalaya na sa sumpa. Ano yung punto ko dito? Yung ating Panginoon, ginagalang niya kung ano yung nag-e-exist na na pananampalataya doon.
Ibig sabihin yung church noon, 'di ba? Bilang Judaism sila. Sa ating ngayon, no, kapag may mga apparition ganun, dapat isubmit natin sa simbahan at let yung trabaho ng simbahan ang siyang mag-declare kung yan ba ay legit o hindi. Kaya ito, noong October 13, 1930, the Bishop of Fatima authorized devotion to Our Lady of the Rosary at Fatima. Yan na lang yung imahe na wala ako dito eh. Si Our Lady of Fatima. So yan, yung palang ano nyon. Kaya ito na yung panahon ko na to, ha, mga kalay ko, ay mga kapatid, no? 2002, yan, nagpapabata, panahon ko daw. Si Pope John Paul II in-announce na yung 5 new mysteries. Ano po yun? Di ba, katulad sabi ko kanina, 3 lang yun. Ngayon, ito na, no? New mysteries, may sinabi siya, the luminous mysteries, bringing the total number of mysteries to 20. So, yun Rosarium Virginis Mariae. Ibig sabihin, Rosary of the Virgin Mary. It is an apostolic letter by Pope John Paul II issued on October 16, 2002, which declared October 2002 to October 2003 a year of the Rosary. Yan, sa history yan, yun ang dineclare niya nung mark na taon yan. It was published by Pope John Paul II noong 2002 at the beginning of the 25th year of his pontificate. So the Rosary of the Virgin Mary, which gradually took form in the second millennium under the guidance of the Spirit of God, is a prayer loved by countless saints and encouraged by the magisterium. So yung mga nag-iisip po na may naririnig akong gano'n, no, hindi yan original. Ang original, ano lang, 3 lang o gano'n lang. Basta hindi pa kasama yung dinagdag na ito. Pero hindi dinagdag na po ito at ang simbahan na ang siya nag-declare nito. So dapat ay isasama na talaga natin siya. So the Rosary through clergy, Marian in character, is at heart of Christocentric prayer. Yan kapag tayo ay nag-rosary mga kapatid, kapag lalo na ay naririnig to ng mga iba na unfamiliar sa kasaysayan ng ating Panginoon, para tayo nag-evangelize. Sabi ko nga sa mga anak ko kapag sila ay ino-orient ko about sa importance of rosary, para tayong merong may kodiko ng Biblia na naka-focus doon sa life, death, and sa resurrection ng ating Panginoon. Na ginawa talaga ito ng isang ina upang hindi tayo mawala doon sa tunay na kasaysayan ng ating Panginoon. Kasi the graces we remembered, yun ay yung graces na tinatanggap natin. At alam po ninyo yung karakter ng God, lagi siyang nalulugod kapag ating pong inaalala yung mga bawat kadakilaan na ating na kanyang ginawa para sa kaligtasan ng tao, no? Kaya nga kahit sa lumang tipan, particular na halimbawa, mabanggit ko lang kung paano nung inilikas niya ang kanyang bayan na mula doon sa Ehipto, nung naitawid niya ito, sabi niya, gusto ko alalahanin niyo ang panahong ito, yung araw na ito, kaya ganito ang gawin niyo, i-celebrate niyo, kaya nagkakaroon tayo ng mga kapistahan. Anong purpose? Upang hindi makalimot ang tao. Kaya naging remarkable day yun. Ganon din ang ating mahal na ina. Ayaw niyo malimutan, mawala sa isipan ng tao yung ginawa na sakripisyo ng kanyang anak. Kaya ito, para tayo may reviewer, rosary, no? Kaya isipin natin parang ganun lang, pero merong significance po yan sa ating pananampalataya. Tuloy lang po, nabanggit ko lang, no? It help us reap the fruit of liturgy in our daily lives. Rosary, objection niya, is not
ecumenical because of Marian character of it. No? Rosary is Christ-centered. Nakasentro sa ating Panginoon. If properly revitalized, Rosary is an aid, not a hindrance to ecumenism. Yan, hindi po yan umu-oppose doon sa ecumenism. Holy Rosary is an exquisitely contemplative prayer. No doubt naman yan. It calls for a quiet rhythm of a lingering pace. Pray Rosary for peace and for the family. Yung mga intention natin. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Ipinahayag natin ang ating Panginoon at ang ating mahal na Inang Maria. About doon sa dinadagdag natin, yung litany of Hail Marys become unceasing praise of Christ. It is the backdrop of Hail Marys that the mysteries of Christ contemplated. Ito yung sinasabi ko kanina, luminous mystery, reason for proposed addition. Ayan, i-include ko na rin para ma-appreciate natin na bagamat ito ay inad lang, may mga kadahilanan na talaga namang napakaganda na malaman din natin. Una, to bring out Christological depth of Rosary. To include Christ's public ministry. Nandun kasi sa loob ng luminous mystery yun. To give the Rosary fresh life. To enkindle renewed interest in the Rosary's place within Christian spirituality as a doorway to the depths of the heart of Christ. Pag ating pag-uusapan naman yung patungkol sa church teaching, sabi dito, the Holy Scriptures reveal to us that after the Blessed Virgin Mary had visited her cousin Elizabeth, she recited the Magnificat, di ba? Surely from now on, all generations will call me blessed. Yan Again, i-emphasize ko po mga kapatid, it is a prophetic verse in that prayer. It is a prayer, but it is a prophetic verse. Sino nagsabi niyan? Mula ngayon, ang lahat ng henerasyon, kasama tayo doon mga kapatid, ay ituturing akong mapalad. So kung tayo ay nais natin, ninanasa natin na magkaroon tayo ng katiyakan na tayo ay katuparan ng salita ng Diyos na mismong sa bibig ng ating Inang Maria, ay masabi nating, kasama ako dyan. So dapat, lagi nating sasambitin. At ito nga po, nai-echo natin every time na tayo ay nagdarasal ng rosaryo, sapagkat sa rosaryo lagi nating sinasabi na blessed are you among women. Diba? Very biblical. At ang sarap ng pakiramdam na every time nagno-rosary tayo, meron pala tayong itinutupad na propesiya na every time na ating sinasambit ito, nagkakaroon ng katuparan sa atin at tayo ay kabahagi ng sinalita ng ating mahal na Inang Maria. Yung mga iba nagkakaroon ng aversion, ayaw nila, no? Pero hindi nila alam, katuparan to. The Holy Rosary fulfills the prophecy of those words that the Blessed Virgin Mary shall be called blessed today as much as she was called blessed in the days that followed the glorious birth of our Lord Jesus Christ. Diba ang sarap pakiramdam, ang sarap maging Katoliko na ayun, kami yun. Kapag ang turing mo kay Mama Mary ay hindi mo siya ino-honored, hindi mo siya sinasabing mapalad, sorry ka. Hindi ka kabahagi sa katuparan. Pero kami, lagi naming pinagmamalaki. Confident kami na binabanggit namin to. Kasi kami ay kabahagi ng kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Because of Mary's singular cooperation with the action of the Holy Spirit, the Church loves to pray in communion with the Virgin Mary. Laging ganon, no? Laging kasama ang ating mahal na Inang Maria
na nag-i-intercede. Why? To magnify with her the great things the Lord has done for her and to entrust supplication and praise to her. So napakahalaga ng role ni Mama Mary. Minamagnify niya at inaano natin yung pagtitiwala sa kanya, yung ating mga hinaing, yung ating mga prayer requests, sa kanya natin ipadaan. Kasi it is how God, yung Diyos ng kaayusan to, sa gantong paraan ninanais niya na maibahagi yung lahat ng blessing na ating tinatanggap. Hindi yan magmumula, walang leakage yan. Kapag ang ating tinatanggap ay bunga ng ating pananampalataya, kinukonsider nating blessing, tinanggap natin yan. Ayaw man natin tanggapin o hindi mula kay Mama Mary. Kahit sa mga ibang sekta, kung tumanggap man sila, hindi pwedeng nagmula sa iba yan. Kaya lang hindi lang nila nare-recognize. Pero dumaan sa queen yan. Kasi nakabase doon yung kingdom ni God sa tinatawag na Davidic kingdom na kung saan mayroong reyna at ang reyna ang siyang nagdi-distribute ng mga pangangailangan ng mga kanyang nasasakupan. Ganon din sa pamamaraan na pinapaliwanag ng Diyos sa atin para lang maintindihan natin, ma-illustrate natin sa paraang alam natin kung ano ba meron sa kingdom of God na may reyna na dapat ina-acknowledge natin. Contrary to the belief of many of our separated brothers and sisters, ito na, when we pray the Holy Rosary, we do not pray to the Blessed Virgin Mary. Hindi tayo sa kanya dumadalangin. In the same way as when we pray to God, hindi tayo dumadalangin sa kanya sa paraan na tayo ay dumadalangin sa Diyos. Gets niyo? Ibig sabihin, iba yung panalangin natin sa Diyos. Si Mama Mary ay hinihingan lang natin na manalangin kaisa kasama natin. At payag si Mama Mary doon. Yun ang deal, yun ang kasunduan. Kaya nga doon sa miracle ng Miraculous Medal, upang ang tao hindi makalimot ng kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang role, pinasulat niya pa, pinalimbag niya pa gawin nyo ito, ilagay mong medal na ito, ilimbag mo ito, O Mary conceived without sin, pray for us. Sapagkat sinasabi niya, anak, gusto ko kayong ipanalangin. Gusto kong mula dyan sa kalayaan tinanggap ninyo, nandito ako bilang ina, i-ask nyo ko. I am very willing to pray with you. Kaso hindi nyo ako inire-recognize. So, kinakailangan natin, bigyan natin si Mama Mary ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng malaman natin yung role niya sa ating pananampalataya. To pray with her, no? Seeking the intercession of Virgin Mary through the Marian Sacramental. Yung sacramental yung binanggit ko, yung Rosary, yung Brown Scapular, and Miraculous Medal. Lalo na yung Holy Rosary. We pray to God through Mary. Kaya laging binabanggit Ad Jesum per Mariam. Yan ang ibig sabihin po niyan. Meron kasi tayong bahagdan ng ating pagkilala, pag-venerate, pagsamba. So hindi lahat ng pagsamba sa atin, meron tayong category. Hindi katulad doon sa mga kaibayo sa pananampalataya, pag sinabi na lang worship, kay God agad. Kaya kung paglumuhod na, sa Diyos agad. Pero tayo, alam naman natin yan at naririnig naman natin sa mga kapatiran nating CFD. I know you are familiar about that. Dulia, Protodulia, Hyperdulia at yung Latria. Di ba? Kay Mama Mary. Yun ang hindi alam ng mga kaibayo natin sa ating pananampalataya. Now, as Catholic devotion, the Rosary involves meditating the 20 mystery. 20 na yan. Surrounding the lives of our Lord Jesus Christ and the Blessed Virgin Mary. The Rosary engage our thoughts, again, imagination, emotion, and our desire. This serves the purpose of mobilizing our faculties in order to deepen our conviction of faith, prompting a conversation of a heart,
and strengthening our will to follow Christ. Doon pa rin papunta yon. Dinadala pa rin tayo sa tamang pamamaraan ng pagpapalalim ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, na ini-involve natin yung kabuuang aspeto ng ating buhay. Sabi ni St. Paul constantly reminded his converts to never cease praying, render constant thanks, such is God's will for you in Christ Jesus. So, ibig sabihin, pray without ceasing. At ito yung ginagawa natin every time na tayo nagro-rosary. Ang gusto ko lang i-add dito, mga kapatid, no? Yung Lord's Prayer, di ba? Kinakailangan ay lagi nating dinadasal dahil yun ang sabi ng ating Panginoon, ganito kayo dapat manalangin. So, sabi ng mga kaibayo sa pananampalataya, hindi, pattern lang yan. Pero sa atin, hindi eh. Ganito kayo dapat. Mantakin ninyo, lumapit yung kasama ng ating Panginoon sa lugar na yon at nagtatanong paano kami dapat manalangin. So tinuruan, ganito kayo dapat manalangin. At yung panalangin yun ay kinumpose mismo ng ating Panginoon. So kung meron ka pang naiisip sa palagay mo na mas higit na katanggap-tanggap na prayer na makocompose sa isipan mo, hindi po yan hihigit dun sa kung ang nag-compose ay ating Panginoon. Banggitin ko lang dito si St. Peter Canisius, priest, religious, and doctor of the church. He is credited with adding to the Hail Mary the sentence Holy Mary. Siya pala yun, no? O nga, bakit may Holy Mary? Mother of God, pray for us sinners. Was an ardent advocate of the Rosary and promoted it and its Marian devotion in general as the best way to repair the damage done to the church by Reformation. So yun pala yun, in-include na yan, pero ang purpose niyan dahil nagkaroon ng mga Reformation, nagkasala ang tao, kinumpose niyan para sa kanila, para sana ay magdalang habag pa rin ng ating Panginoon. O. Ngayon, eto, na isang interesting na bagay din na maaring natatanong ninyo, no? Bakit nga ba, no? Bakit ba sa Tagalog, Aba Ginoong Maria? Alam niyo na yan? Pwede namang Ginang Maria. Di ba? Yung Ginang Maria na pupuno kang grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasebak, Aba Ginoo. Oh? Kasi po noong taon ng 1600, ginagamit ang salitang Ginoo para sa lalaki at babaeng may karangalan. Again ha, Ginoo, hindi lang basta karaniwang lalaki o babae, kundi may karangalan, katangi-tangi, kinikilala. Oh. Ayon sa UP, ito, mga reputable schools to. Sa Diksionaryong Pilipino ng Surian ng Wikang Filipino, ang Maginoo ay taguring pamitagan sa isang tao. Kaya noong isinalin ng Espanyol sa Tagalog ang Diyos de Salve Maria, yun po ay Ginoo ang ginamit para ipagpitagan ang ating inang mahal na Maria. Kalaunan na lamang naging limitado sa kalalakihan ang Ginoo. So noon Ginoo, pareho yan sa babae at lalaki. Tapos lately, basta Ginoo, dapat lalaki lang. So para lang may idea po tayo, no? Yan. Aba Ginoong Maria. Yan, meron kasi akong larawan dito na mismo yung pinakalumang mga aklat, mga kapatid, no? At even doon sa bokabularyo, kung titingnan po natin, kung meron tayong bokabularyo ng De la Lencia Tagala, ay makilala mga bokabularyo siguro nung araw ito, na nakuha din natin, na research natin na meron tayong kopya nito, lumang-lumang aklat na siya, no? Ang Ginoo dito, mababasa ang tawag, ibig sabihin Ginoo. Merong may kahulugan sa ilalim. Ginoo, ang tawag sa mga babae sa kanilang salita. Ang tawag naman sa mga lalaki ay Maginoo. You see, di ba? Ito pa. Alam mo ba
Tanong sa may katabi ba kayo? Ha? Alam mo ba, mismong si Jose Rizal ay tinawag niyang Ginoo ang mga kababaihan sa Malolos. Diba? Meron pong makukot tayo dyan. Sabi niya, pukawin sa loob ang sigla at sipag, maginoong asal, mahal na pakiramdam, at huwag isuko ang pagkakdalaga sa isang mahina at kuyuming puso. Diba? Ang maginoong babaying nagpapatuloy ay gumayon at gumayon sa kanya. Ito ang iginanti na napakatamis na loob ng babayi. Maginoo po yan. In-include ko lang, no? Doon tayo sa Glory Be naman. There are many doxologies na similar to Glory Be that can be found throughout the Bible, no? Yung doxology is Glory Be, yung mga paulit-ulit na sinasabi, Blessed be the Lord God, the God of Israel, who alone works wonders, and blessed be His glorious name forever. And may the whole earth be filled with His glory. Amen and amen. Yan sa mga psalm. Sample yan. So marami din yan sa mga psalm. Even sa Matthew, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, yan. Na may mga Bible verse po yan. No? Ngayon, ang sabi po ng ating mahal inang Maria doon sa Our Lady of Fatima noong May 13, no? Kabilin-bilinan ni nanay, no? Say the rosary every day to obtain peace for the world. And after each decade, say the following prayer. Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of your mercy. Ganito katindi ang pagiging mapagmahal na Katoliko na ninanais ng ating mahal na Maria na dapat ay taglayin natin. We are not just praying for ourselves, for our family, for the sake ng mga gusto lang natin. No? Kaya inad niya ito. After nung prayer na yun, sabi niya, include mo ito, ipanalangin natin ang ating mga kasalanan na tayo ay maligtas sa apoy ng impyerno, at ganun din naman yung mga souls, lahat ng souls into heaven. Ito, especially those who most need of your mercy. No? Yung mga wala na nakakaalala. So, talagang matindi, no, yung sakop ng grasya ng rosary. Ito na lang isa pang mas maganda pa, yung mga bagay na maaari ma-encounter natin. Yung Aba po, Santa Mariang Hari. Bakit hindi Reyna? Ito na naman tayo. Bakit nga na ba hindi Reyna yung ating binabanggit dito? Aba po, Santa Mariang Reyna. Di ba mas parang akma? Kasi po, uli-uli, no? Ang salitang Reyna ay hindi galing sa katutubong Tagalog, ngunit ito ay hango sa wikang Kastila. No? Hari, haring babae, Reyna. Yung hari, ang kahulugan, haring babae. Pag babae ka lang, hindi ka hari, o hindi hari ang tawag yun. O kaya yung Reyna, the same din yun. Ang tawag doon ay ano din, yung hari din, no? Ito pa, Aba po Santang Mariang Hari, hindi Reyna dahil sa kawalan ng katumbas na salita, limited pa kasi noon, no? Yung Reyna sa wikang Tagalog, minarapat ng Kastila na gamitin ang salitang hari. No? Dahil limitado pa yung mga salita noon eh. O kaya yun, pinanatili natin ang original na pagkakalagay doon na hari. Excuse me. Aba po Santa Mariang Hari, sa Biblia, si Atalia ay sinasabing naghari. O biblically hindi lang pala to sa kung ating uugatin even doon sa kasaysayan sa Bible, sa Biblia, si Atalia, o babae yan, di ba? Ay sinasabing naghari sa Israel. Yan po ay matutunghayan natin sa ikalawang hari, 11.3, ikalawang kronika, 22.12.
Dito sa Litany of Blessed Virgin Mary, ito sa Marian Litany originally approved in 1587 by Pope Sixtus. It is also known as Litany of Loreto. Yung mga litanya, napaka-importante din yan, and ayon sa ating mga exorcist priest, talagang kapag yan ay binabanggit po at sinasama, nakikita po nila base sa mga testimony na rin na kung papaano po yung mga devil ay natotorture. Bakit? Ano ba yung nakasulat sa litany? Yung mga lahat ng mga maisasabi mong pang-uri na tumutukoy kay Mama Mary para mong isinusumbat sa diablo. Kaya masakit para sa kanila yan. The litany contains many of the titles, yan, used formally and informally for the Virgin Mary and would often be recited as a call and response chant in a group setting. So maganda rin yan ay litany. Kaya ko po ito binabanggit, mga kapatid, at yung mga kumbaga sa isang gamit, yung specs nito, para makonclude natin sa katapos-tapusan na bakit talaga na itong rosary ay talagang powerful spiritual weapon. Pagtutol. Doon daw sa panalangin ninyo, sabi doon sa Mateo, babasahan kayo ng mga kaibay sa pananampalataya. Sabi sa Mateo 6:7, sa panalangin niyo huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pinakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Kaya kayong mga nagro-rosaryo, ganyan kayo, pasok kayo. Kayo ay nagdadasal ng maraming salitang walang kabuluhan. Sa other version, huwag niyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Ang tanong, papayag ba tayo sa ganitong kanilang sinasabing paratang, no? Alam po niyo may salitang batalageset, no? I don't know if tama yung pag-pronounce ko. Ano ba tong batalageset na ito, no? Ibig sabihin to stammer, babble, prate, or to repeat something over and over mindlessly. Parang alam mo na, pumapasok lagi sa akin dito yung speaking of the tongues, no? Yun, pumapasok sa imahinasyon ko kung kilala nyo si Kibuloy. Yung mga born again na pos daw. Yun, alam mo naman natin na possess sila. Alam niyo, mga salita, yun ang tinatawag na walang kabuluhan. Mga ganon, di ba? Yun ang walang kabuluhan na paulit-ulit. And pagans would recite long litanies of divine names to gain the attention of gods. So, sa katunayan, maging si Apostol Pablo man ay nanalangin din ng paulit-ulit, mga kapatid. Sa 2 Korinto 12:8, tungkol dito, 3 ulit kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ano yung kanyang sakit na kanyang kumbaga nagiging tiisin sa kanya. May salitang pag-uulit. Ano pa? Sa unang Tesalonica 5:15, magsipanalangin kayong walang patid, pray without ceasing. Diba mismo biblically merong nagbibigay ng konkretong instruction na sa ibang pananampalataya akala nila'y mali. Pero sa atin, at ito'y included kapag tayo nagro-rosary, hindi pala mali. Manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y magpuyat at magpapasalamat. Meron pa dito sa Roma na walang patid na aking kayong binabanggit sa aking panalangin. So napakarami tayong maisasait sa Bible kung sa paulit-ulit at mahabang panalangin din lang naman ang pag-uusapan, no? Maging sa lumang tipan, baka sabihin naman nila, sa lumang tipan, sa bagong tipan niya, no? Sa lumang tipan, alam po ninyo, dun sa aklat ng awit 13:6, 1-26, no? Meron pong kataga na 26 na beses na inuulit
At ito yung pagpupuri sa Diyos, no? Ano yung katagang? Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Paulit-ulit din, 'di ba? So, tututulan ba nila yun ang mga ginagawa mismo sa lumang tipan, no? Isa pa, sa awit ng 3 kabataan na karagdagan sa aklat ni Daniel po yan, sina Ananias, si Misael at Azarias ay sama-samang nagpuri sa Diyos ng mahabang panalangin at paulit-ulit na sinambit. Gaano kadami? 30 beses mahigit ang salitang purihin ninyo ang Panginoon. Tingnan po ninyo yan doon sa aklat ng awit ng 3 kabataan 1:26 to 68. Meron nangyayari sa nakatala sa Biblia, no? Mahaba rin yung panalangin ni Esther, napakahaba po niyan kung titingnan po ninyo, grabe. Ganon din sa Ecclesiastico 26:1 to 6, ha? May mahaba ring panalangin na masusumpungan ka dito. At maging bigyan na natin ng halimbawa sa bagong tipan, sa lumang tipan, o kahit sa Revelation na, isagad na natin sa pahayag. May mababasa din tayo na napakahaba at paulit-ulit na nagpupuri sa Diyos. Ano yon? Sa pahayag 4:8. Nakalagay doon, walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal ang Panginoong Diyos na magpakailanman sa lahat, ang Diyos na nakaraan ng kasalukuyan at siyang darating. Yan, walang tigil ang kanilang pag-awit. So, talagang nag-i-exist yung ganitong ginagawa, no? Ang 4 na nilalang na buhay na mababasa sa aklat ng pahayag din ay tumutukoy din noon sa 4 na anghel o seraphim na nakita ni Propeta Isaias 800 taon na ang nakalipas. At ito yung kanilang sinasabi, paulit-ulit din, banal, banal, banal si Yahweh makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. So marami, basta paulit-ulit at malimit na pagtawag, ito po ay ipinapakita ang talinhaga tungkol sa babaeng balo at hukom. Makikita din natin dito sa aklat ng Lucas. Ito specifically yung verse. Hindi ipagkait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal yon. Diba, napakarami. So, I hope na ma-convince tayo na hindi tayo magkaroon ng yung guilt feeling na kapag ginagawa natin to, akalain natin ay mayroon tayong nagagawang kasalanan, no? Upang mabigyan pa rin natin ng pagpapahalaga kung ano yung mayroon sa rosary, may mga 15 promise yan. Whosoever faithfully serve me by recitation of the rosary shall receive signal graces. Ang sino man maglilingkod sa kanya, sabi ni Mama Mary. Ibig sabihin, ang pagpanalangin ng rosary ay isang uri ng paglilingkod sa ating mahal na ina. Kung siya ang ating tatanungin, ito pala'y uri ng paglilingkod sa kanya. Nakalagay dito, I promise my special protection and greatest graces to all those who shall recite the rosary. Ikatlo, the rosary shall be a powerful armor. Diba? Yun ang ating dyan Talagang armor po yan. No? Against hell, it will destroy vice, kung tayo ay mayroong bisyo. Decrease sin, defeat heresies. No? Ito personally, ko na rin to na patunayan ko ito, yung vices. No? Pag nag-rosary tayo, talaga makikita mo yung kapangyarihan ng ating mahal na ina. It will cause good works to flourish. Number 4. Number 5, the soul which recommends itself to me by recitation of the rosary shall not perish. Number 6, whosoever shall recite the rosary devoutly, applying himself to the consideration of its mystery, shall never be conquered by misfortune.
Ikapito, whosoever shall have the true devotion for the rosary shall not die without the sacraments of the church. Ito isa sa paborito ko. Hindi papayag si Mama Mary na abutan ka ng kamatayan mo na hindi mo matatanggap yung mga kinakailangan ng sakramento na ikaw ay matanggap mo bago ka mamatay. May mga miracles na nagpapatotoo dyan na yung isang pari ay hindi siya mapakali, hindi niya alam, parang sa isang lugar, nasa building siya, bumaba siya, mainit, kaya pala siya bumaba do sa parking lot na yon. May sumundo sa kanyang babae, "O Father, ikaw hinanap ko, kanina ka pa dyan, samahan mo ako sa may papanalangin kayo na kaibigan." So pumunta ang pare, siyempre tawag ng tungkulin. So nung nandun na pray-over, namatay yung pinanalangin, nakatanggap ng Sacrament of the Church. Tapos sinanong niya, "Nasaan yung magandang babae na tumawag sa akin dito?" So nagtataka yung mga nasa ospital, no? Sinong magandang babae? Sorry, hindi naman sa maganda naman kayo, pero napakagandang babae ito. Wala silang naituro, di ba? So ipinagpapalagay na si Mama Mary yun. Kwentong barbero ba yun? Hindi napakinggan ko yung kay Father Chris Aylar. Na-share ko lang po kapatid, no? Those who pray, those are faithful to recite the rosary shall have during their life and their death light of God and the plenitude of His grace. 9. I shall deliver from purgatory those who have been devoted to rosary. Pangako ni nanay yan. Ika-10, the faithful children of the rosary shall merit a high degree of glory in heaven. So, bagamat sa langit, iniisip natin, no? Sa langit, pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman, lahat tayo gano'n, pero may tinatawag tayong high degree ng glory of heaven. Kung di sana, hindi na sana sinasabi ng ating Panginoon na tayo mag-impok. Mag-impok kayo, hindi ng mga bagay dito sa lupa na kinakalawang, kinakain ng tanga, kundi mga bagay sa langit. Ibig sabihin, pwede kang mag-impok ng mas marami, kaya nga may biruan tayo eh. Uy, +10 ka sa langit o -10 ka kasi nagkasala ka. Ibig sabihin mga kapatid, bagamat pantay-pantay, yung high degree of glory in heaven, no, ay yung the way kung papaano ka nagiging kalugod-lugod sa Diyos, magbibigay sa iyo ng kakaibang glory sa pakiramdam mo. Naalala ko may shiner si Dr. Ditching na isang saint, I don't know if saint yun, na ang sabi niya, handa ako na bumalik kung bibigyan ko ng pagkakataon na bumalik ako muli sa mundo upang mabuhay at lasapin ko na ako na ang pinaka-kawawa, pinaka-aba, pinaka-mahirap, pinaka-api para lang masambit ko ang isa pang kataga ng panalangin na Hail Mary. With that mga kapatid, damang-damat alam nung nagsasalitang ito kung gaano pa rin siya kapanalo kapag binigyan siya ng pagkakatong ito na kung anong epektong glory ito na maidadagdag sa kanya kapag nag-recite pa siya ng isang Hail Mary. Samantakin niyo mga kapatid, handa siya para lang additional. So meron tinatawag na high degree of glory in heaven. Isa pa, you shall obtain all you ask of me by recitation of the rosary. All those who propagate the rosary shall be aided by me in their difficulties. 13, I have obtained from my divine Son that all the advocates of the rosary shall have for intercessors the entire celestial court during their life and at the hour of the death. 14, all who recite the rosary are my sons and brothers of my only Son, Jesus Christ. No, ang sarap nito. Tinuturing ka talaga ni Mama Mary na anak kanya kapag ikaw ay nagre-recite nito. Devotion to my rosary is of great sign of predestination. No, alam na natin kung saan tayo mapupunta. No? So mga kapatid, nabanggit ko yung mga bagay na ito para ma-appreciate natin ang rosary. Pero kaya ito ay nagiging spiritual weapon
dahil unang-una ay ito ay kaloob talaga ni Mama Mary at ito yung gusto niyang pamamaraan upang magapi natin yung anumang mga bagay na ating kumbaga kinakasagupa na devil sa ating buhay. So mapalad tayo dahil ganito tayo ina-assist ng ating mahal na ina. At marami pa. So napakalawak ng aralin tong rosary. Kaya with that, dito muna natin pansamantala na ating puputulin yung ating presentation. At by the grace of God, magkaroon tayo ng ibang mga topic pa, nandito lang po ako. Kaya thank you so much bro sa opportunity talaga na naandito ka. Sobrang big help talaga sa amin 'yan yung kaalaman mo. Kaya sa susunod, abangan namin yung continuation mo. Oo. Salamat at maraming salamat din talaga sa mga nagdalo din dito. So, sa mga nagtiyaga na lang kasi yung Opo, may katanungan po ba tayo, bro? Clarification. Okay. Yes po. Opo, magandang gabi sa lahat. Yes. Yes po, hello brother Emmanuel. Magandang gabi po. Magandang gabi kapatid. Kumusta ka? Yeah, okay lang din naman. At isa din po akong followers niyo po. Praise the Lord. Live. Oh, yes. Then, sige. About the rosary. Yes, yung rosary ba, okay, sa mga apostoles, sa New Testament, nagro-rosaryo ba silang mga apostoles doon? O yung mga Kristiyano doon, noon? Bali yung rosary ay ito na yung matapos na yung yung panahon ng mga gawa. Kumbaga dito na lang sa atin ibinigay ni Mama Mary. Kung makikita natin dito sa history kanina, doon lang na i-present niya kay ni Mama Mary through Saint Dominic. So yung practices na rosary niya nung panahon ng mga apostol ay wala akong nalalamang account nung mga panahong yon. As far as dito sa research natin, doon lang siya nagsimula nung binigay ni Mama Mary kay Saint Dominic de Guzman. Dahil nga nagkaroon ng pagkakataon na kailangan talaga nila ng isang spiritual weapon. So doon at saka ayun nung mga panahon yun kasama pa naman nila si Mama Mary. Kaya on hand kasama pa silang nananalangin since nung nagkaroon ng Pentecost, 'di ba? Kasama pa nila si Mama Mary. Tama. May rosarium. Okay, how to connect? Paano natin mako-connect yung Old Testament na may rosarium? Ibig sabihin may rosary na noon sa Old Testament? Pwede ako mag-additional Sige kapatid, pakiano mga yung yan. Sige. Nung unang panahon kasi, ayun lang din ang na-search ko, yun din yung nalaman ko. Nung unang panahon is yung wala pang rosary is Psalm 150 kasi yun. Yes. Yung mga tao doon ay hindi marunong magbasa, hindi sila marunong nire-recite nila yung Psalm 150 pero napakahaba kasi. Kaya yung ginawa noon, kaya si Mama Mary kita kay Saint Dominic na ito yung i-pray ninyo imbis na yung Psalm na 150 na i-memorize ninyo. So yun rosary na ang binigay niya kay Saint Dominic. So yun po ang konting natutunan ko po. Tama yun mga kapatid. Tsaka makikita mo yung pagkabanggit ni Mama Mary kay Saint Dominic, preach my psalter. Biro mo yun nga pertaining doon sa psalm yun no? Kaya every time na nagro-rosary tayo, we also preaching Kaya nakita natin ang hiwaga ng rosary. O rosarium sa Latin. Yung tinatawag kasing rosarium noon, pinatutong ko lang na nakalagay doon yung salita
pero hindi siya yung rosary na iniisip natin. Kumbaga yung rose, garland of rose ang ibig sabihin. Kasi hinahanapan lang tayo ng mga kaibay sa pananampalataya kung nasa Biblia ba yan. Oh. So sinunod lang natin, binigay lang natin sa kanila na kung ang salitang rosarium lang naman ang gusto mong hanapin, meron yan. Kaya lang sa salita ng Latin. Pero it doesn't mean yung rosarium na ito ay ito yung rosarium na pagkakaalam natin. Kumbaga, binigyan lang natin sila ng nandito merong biblically, hahanapin mo na ang ibig sabihin niyan ay garland of roses. Kasi itong rosary ay pinahihintulad natin sa pagbibigay natin ng bulaklak sa ating mahal na Inang Maria. Doon siya itinuturing, description kay Mama Mary yun eh. So hindi tawag doon ay rosary. Yung nandun sa sirak na sinasabi doon, nakabase si Mama Mary doon ko yung garland of roses. So yun, nagbigay siya ng Meaning. pahintulot kay Saint Dominic na ito yung rosary, yung Makita yung beads na sarap. ibibigay nyo doon. Yun yung ibig sabihin noon. Kaya doon sa garland roses, doon sa yung sa Latin siya, Bulgate. meaning. Hindi bulgate. Okay. Opo, pero nung unang panahon wala pang rosary. So lumabas lang yung rosary, tinuro kay Saint Dominic through Mama Mary. So binigyan na siya, tapos imbis na ang gagamitin nyo doon yung psalm, ito na yung gagamitin nyo. Parang tinuro sa kanya kung paano kayo mag-pray ng rosary doon sa Fatima, 'di ba? Yung sa nagpapakita yun si Our Lady doon sa Fatima, tinuruan niya yung mga bata doon na ito yung ipipray niyo, ganon. So, nung una, wala siyang rosary. So, psalmist ang tawag doon, hindi siya Psalmist. rosary. Opo. Yan, galing ni kapatid yan. Naririnig ko kasi sinasama yung serap sa may rosarium to prove na may rosary, na may rosary. May Tapos, salitang rosary. may Oo. salitang rosary. Yun lang. Baka meron talagang connection ba? Okay, Oo. alam ko na. Okay, sige. Yun na Ganito yun. yung kapatid, yung kasi ang issue dito nila ay hinahanapan nila yung salitang rosary. So, ibigay natin yung gusto nila. So, pinakita natin na ang rosary ay taken from the Latin word na rosarum. O, ibig sabihin ng rosarum na yun, a crown of roses. At yung crown of roses na ito, doon sa salita sa Latin Vulgata, is rosarium o rosarum. So meron, pero ang tinutukoy naman dito ng aklat ng Sirach ay patungkol doon sa isang pagpupuri. And like a rainbow shining clouds, ang alam ko dito is patungkol din ito kay Mama Mary. Itong yung particular na verse na ito. Na at least na Okay. sa antitype o spiritual na kahulugan, oo, maaari. Sa pagbasa sa liwanag ng Bagong Tipan, maraming Katoliko at mga ama ng simbahan ang tumitingin sa mga figura sa Lumang Tipan bilang typo. Yung typology po, may tinatawag tayong typology ng mga darating na realidad sa Bagong Tipan. Parang yung foreshadowing sa mga bagay na darating pa lang. At isa na dito ay si Mama Mary. So yun ay mga simbolo sa talatang ito na maaring iugnay kay Mama Mary. Yan. Katulad nung olibo, tapos yung gracia, kasama na rin dyan yung roses. So yun lang ang nagpapaliwanag dito na maaring umaano sa kanya, na inuugnay din sa kanya. Kumbaga sa mas malalim na antas, bilang may tinatawag tayo sa pag-aaral pag nag-aano ka dyan, yung typological foreshadowing, yung maaring ito, inuugnay ito kay Mama Mary. At ito naman inugnay kay Mama Mary kasi tumutukoy ito sa isang taong pinalamutian ng Diyos, binigyan ng kumbaga nung binihisan, parang itinangi ng Diyos bilang kabanalan, kagandahan at grasya. So pwede nating gawin siya as typological na si Mama Mary yun. The same manner, halimbawa, bigyan kita ng sample, yung dun sa yung bundok
na kung saan nakita yung ulap. Ang ulap na yon na pinagmulan ng muling pag-ulan, ulap yun pero nilagay din yun as typological na si Mama Mary dahil doon sa essence na yung ulan na yon ang siyang nagbigay ng biyaya sa mga taong nakaranas ng mahabang panahon ng tagtuyot. At yun ay si Mama Mary bilang siya naman yung nagiging daluyan ng pagpapala. So may mga ganong pagkakataon sa Bible na maaring inuugnay na ganon. Okay? Ayun kapatid. Salamat po, brother. Ayun. Ayun. Ngayon lang nagsingi sa Siguro, akin ayun yung Mount Carmel. Ayun, sa Mount Carmel yun, binuto. Carmen. Nag-slow yun, yung ulap doon sa Mount Carmel. Si Mama Mary daw yun. Yun ang klase sa pag-aaral na typology. Yan. Yan, overshadowing. Naging sa October, how come naging Rosary Month? Yung, Yun lang naman. paano naging Rosary Month ang October. October? Sige. Yung may gera. Oo, no, sa Battle of Yung may Lepanto po yun eh. Yung kung Okay, paano nila yun. na doon na siya naiugnay. Yun yung inugnay na naging Rosary Month. Oo. October 7, naalala ko noon. Mm. October 7. October 7, 1571. Okay. Oo. Yun yung naging Parang dahilan kumbaga, bakit naging Rosary Month. Kasi parang yun ang isa sa pinaka-remarkable na himala dahil talagang labanan to eh. At yung hukbo ng mga Kristiyano doon, laban doon sa mga Ottoman, ng mga Muslim yon, mga Muslim Empire yon, parang out of number na tayo doon eh. Pero nagkaroon ng direktiba na ganito yung gawin, mag-grocery sila. At yun, to cut the story short, nanalo tayo. Tumatras yung mga kalaban. Oo. Mga Ottoman sila. Hindi daw natuloy yung gera. Oo. Yung Pope na yon, nung panahon yun, si Pope Pius, nanawagan siya sa buong simbahan ng panahon yun na yung rosary, magdasal para maging matagumpay yung labanan na yun. So, katulad ng nabang kanina, sa kabila ng kawalan ng bilang, out of number tayo, nagtagumpay yung hukbo natin bilang mga Kristiyano. So, iniignay ito, yung simbahan na mismo nag-conclude na ito'y himala talaga. Dulot ng sama-samang panalangin, yung sabayang panalangin natin using rosary. So, na nagpakita si Mama Mary sa Fatima, yung hawak-hawak niyang rosary ay yung entire rosary. Kaya yun ang pinapanalangin sa mga bata noon. Hindi katulad ng rosary ngayon na talagang by na lang, di ba? Yung ilang mystery lang, kundi yung kabuuan. Kaya makikita mo ang tiyaga ng mga three shepherd children na yon na dinare ni Mama Mary, payag ba kayo for para sa kapakanan ng mga makasalanan, magsakripisyo kayo. Kasi act of sacrifice talaga yung pagro-rosary. Yung pagro-rosary isang mabuting bagay na ginagawa mo kaakibat yung sakripisyo. Dahil ang pag-rosary ay ang pagpatay mo sa sarili mo, denying yourself. Bakit? Dapat nagne-Netflix ako nito. Dapat may ginagawa akong dito na gusto ko. Pero sa mga sandaling pinili kong mag-rosary, yung bagay na gusto ko na ninanasa ng pitan ng laman ko na nagbibigay ng sariling saya ko, pinaiisang tabi ko muna. Kapalit ng bagay na gagawin kong mabuti, hindi lang alang-alang sa akin kundi sa aking kapwa. Kaya iyan ay kinoconsider din ng act of love. Kaya yun, yung tinuturuan tayo ni Mama Mary na sa pamamagitan niyan, kung wala ka naman pera, di ba? Gusto mong tumulong sa pulubi, gusto mong tumulong sa mga nabilanggo, meron ka pa ring pamamaraan ng spiritual way para makagawa ka ng nung act of love na yan, yung charity na ganyan, through rosary. Kaya ang galing napakaganda ng tinuturo ni Mama Mary about rosary.